Praise the Lord. God bless you po, our beloved preacher, beloved Brother Fed. Purihin po ang ating pinakamamahal Panginoong Hesus, mga minamahal. Tayo po ay sama-sama pong dumalangin sa ating mahal na Panginoon upang tayo po ay patnubayan, samahan ng ating dakilang Diyos. Mapagpala po naming Ama sa Langit sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal naming Panginoong Hesus, sa oras pong ito, Diyos. Taos puso pong pagpupuri at pasasalamat aming ipinapaabot sa iyong dakila at banal na pangalan sa paglangis mo po sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain na natapos na. Marami pong salamat sa iyong banal at napakatamis na presensya, mahal na Panginoon. Patunay na ang aming mga handog na pasasalamat at pagpupuri ay nakaabot sa iyong trono ng biyaya, O Diyos. Maraming salamat sa mga pinagpalang mga patutunang mga kapatiran, sa mga papuring awitin ng iba't ibang grupo ng mga awit, maging sa matapat na pagkaloob ng iyong mga anak. At sa oras pong ito, pinakamamahalapin muli kami nagpapakumbaba, tumingin ng kahabagan at kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang. Mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong pong banal na salita, samahan at yabayan mo po kami, pinakamamahal na Panginoon. Ikaw pong manguna, ikaw pong mangusap, gamitin mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon, ang maunawaan ang iyong banal na salita. Kahabagan mo pong ibang lingkod, sapagkat saga ng akin, walang-wala po akong magagawa. Ikaw po maglagay ng iyong mga banal na salita sa aking labi, mahal na Panginoon. At sa pangunang panalangin po ng aming minamahal, kagalang-galang mahal Pastor Weldestrada Almeda, ito pong samo dalangin namin sa matamis makapangyarihang pangalan ni Jesus, at sama-sama naming tinataboy, pinapalayas, lahat ng mga alinlangan, mga hadlang ng kaaway, kasat in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at kayo po ay makaupo na po mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati, pagdakila, parangal at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Adubling paggalang at pagrespeto sa ating pong dearly beloved honorable parents in the Lord. Hindi po natin malilimutan ang mga pinagpalang mga pangangaral at pagtuturo ng ating minamahal at kagalang-galang na Evangelista Weldestrada Almeda, ating pong minamahal na pastor. Ganon din po ating minamahal at kagalang-galang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear. At sa buong beloved Almeda family, pinapaabot ko po ang pagbati sa kanilang lahat. At sa lahat po ng mga minamahal ng mga mangangaral, sa lahat po ng mga minamahal ng mga manggagawa, mga katuwang, kabalikat sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa inyo pong lahat, mga minamahal ng mga kapatid, sa atin pong minamahal ng mga baguhan, mga bisita, welcome po sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ay magsabing, praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon. Nakahanda na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos, mga minamahal? Purihin ang malapin. Sabi nga ng Biblia, ang pagparito upang makinig ay mas maigi kaysa hain ng mga mangmang. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ilabas niyo po ang inyong mga banal na kasulatan. Kung mayroon kayong ballpen at papel, mga minamahal, isulat niyo po ang ilang talata ang atin pong mababasa upang pwede niyo pong balikan muli pag kayo po'y nasa inyong mga tahanan. Basahin niyo muli upang sumariwa sa ating kaisipan ang bawat salita ng Diyos na ating mapag-aaralan ngayon. Mga minamahal, God's plan. Iyan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang plano ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, tayo po bilang tao, mga minamahal, marami tayong plano sa ating buhay. Amen? Amen. Ngunit kung mayroon mang magandang plano sa atin, mga kapatid, wala na marahil hihigit pang pinakamagandang plano ang Diyos na lumikha sa atin. Mga minamahal, ang Diyos na naglikha sa atin, mayroon siyang pinakamagandang plano sa bawat isa sa atin. Amen? Purihin ang malapin. Ngunit sa una, hindi natin yan makikita, mga kapatid. Purihin ang malapin noon. Kaya, mga minamahal, ang plano ng Diyos, mga kapatid, ay napakahalaga. Dahil ito po, mga minamahal, ay magdudulot sa atin ng kaginawahan. Ito po ang magdudulot sa atin ng kapayapaan, mga minamahal. Purihin ang ating malapin noon. Sa atin po, mga plano sa buhay, sometimes, mga minamahal, failed po tayo. Yung mga pangarap natin, bigo tayo, mga minamahal. Amen? Amen? Pero kung may kabiguan man sa ating plano, mga minamahal, ngunit isang tiyak na bagay, ang Diyos, kung tayo po'y susunod sa Kanya,
mga minamahal, kailanman hindi mabibigo ang plano ng mahal na Panginoon para sa ating ikabubuti. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan, mga minamahal. Magkasunod na basahin, aklat po ni Jeremias, Kapitulo 29:11 at Juan, Kapitulo 13:7. Ito po sa sulat ni Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Dito po sa sulat ni Juan, Kapitulo 13, versikulo 7. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawaan mo pagkatapos. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Sabi po, mga minamahal ng ating nabasa, sa aklat po ni Jeremiah o ni Jeremias 29:11, mga minamahal, na ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi niya, nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Iyan po ang plano ng Diyos. Ano po ang una na plano ng mahal na Panginoon? Bigyan tayo ng kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming tao, mga minamahal sa mundo. Bagamat maraming pera, mga minamahal, nasa kanila na ang karangyaan, pero wala silang kapayapaan, mga kapatid. Amen? Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, sa atin po, mga minamahal, ang plano ng mahal na Panginoon, unang-una, bigyan tayo ng kapayapaan, purihin ang ating dakilang Diyos. At ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi tungkol sa kasamaan, mga minamahal, at upang bigyan tayo ng pag-asa sa huling wakas. Kaya ang plano ng mahal na Panginoon ay napakaganda, mga kapatid. Amen? Bigyan tayo ng pag-asa. Maraming tao sa mundo, mga minamahal, hopeless, walang kapayapaan, wala pang pag-asa. Amen? Pero ang mahal na Panginoon, ang sabi niya, ang plano niya sa atin, mga minamahal, bigyan ng kapayapaan at bigyan tayo ng pag-asa sa ating huling wakas. Maraming tao sa mundo, mga minamahal, hanggang lumisa na lang sa mundo. Mga minamahal, naubusan sila ng pag-asa. Lumisa na lang sa mundo, mga minamahal, hindi nila naranasan ang kapayapaan. Ngunit sa atin na lumalapit sa Diyos, ang plano ng mahal na Panginoon na pangarap natin na magkaroon ng kapayapaan at pag-asa, ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng aklat ni San Juan, Kapitulo 13:7, mga minamahal, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ginagawa niya ngayon, hindi natin nalalaman. Alin? Ano ba yung nangyayari sa buhay natin? Mga kapatid, purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko nga po kanina, marami tayong pangarap. Ginagawa naman natin yung best natin, pero yung best natin is not enough, mga kapatid. Amen? Failed pa rin tayo, mga minamahal. Naranasan natin ang rejection, mga minamahal, discrimination, mga kapatid. Nararanasan natin yan. Pero ano ba ang plano ng ating pinakamamahal na Panginoon? Bakit dumarating ang karamdaman? Bakit dumarating ang mga problema? Bakit dumarating ang mga kahirapan, mga minamahal? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, kung minsan, hindi po lahat ng mga bagay na hindi mabuting nangyayari sa atin, ang nagiging bunga ay hindi rin maganda. Kung minsan, mga minamahal, yung mga bagay na nangyayari sa atin na hindi mabuti, kung minsan yan po ay bahagi, proseso ng plano ng ating mahal na Panginoon para tayo po, mga kapatid, ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Amen? Dahil ang sabi nga, mga minamahal, the plan of God is always the best. Ang plano ng Diyos lagi pong napakabuti, mga minamahal. Lagi pong napakaganda ang plano ng mahal na Panginoon. But sometimes, the process is painful. Amen? Amen? Bago mangyari yung plano ng mahal na Panginoon, lilinisin muna tayo. Amen? Makakaranas muna tayo, mga minamahal, minsan ng sakit, ng hirap, magsasakripisyo, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Katulad po ni David, mga minamahal, nung siya po ay plano ng mahal na Panginoon na gawin siyang hari, mga minamahal, nung ginawa siyang hari ng mahal na Panginoon, ano pong ginawa ng mahal na Panginoon? Corona ba kaagad ang ibinigay sa kanya, mga minamahal? Si David, mga minamahal, nung ang plano ng Diyos ay gawin siyang hari, bago siya bigyan ng corona, si Goliath muna ang ibinigay sa kanya. Amen? Dumaan muna si David sa pagsubok, mga kapatid, bago siya nagkaroon ng corona. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
So yun ang plano ng mahal na Panginoon. Para ka nagtatayo ng bahay, mga minamahal. Kung minsan, kapag magpapatayo ka ng bahay, pag sinisimulan pa lang yan, mga minamahal, hindi po mamakita kung ano yung ganda niyan, mga minamahal. Masalimuot yan dahil maraming kalat, maraming mga nakahambalang, maraming putik, maraming dumi, mga kapatid. Amen? Minsan ganyan tayo. Sa simula ng ating buhay, marami tayong makinakaharap na mga problema, mga pagsubok, mga minamahal. Minsan katatapos ng problema, andyan na naman ang isa. Andyan ang karamdaman, andyan ang diskriminasyon, maraming bagay. Mga minamahal, ngunit sabi ko nga po, mga minamahal, hindi lahat ng bagay na hindi magandang nangyayari sa atin, mga minamahal, ay masasabi nating parusa sa atin. Hindi po. Kung minsan isipin natin na kaya natin pinagdadaanan yung mga bagay na yan dahil kasama yan sa proseso ng plano ng ating pinakamamahal na Pinoon. Dahil gusto ng mahal na Pinoon, bago kanya ilagay sa kalagayang gusto niya, maging matatag at matibay ka muna na maunawaan mo muna kung bakit ka inilagay ng ating pinakamamahal na Pinoon sa kalagayang yon. Sapagkat ang layunin ng mahal na Pinoon kapag naroon ka na ay papupurihan at luluwalhatiin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabing praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Kaya nga sa Biblia, mga minamahal, mapapasa natin ang istorya ng kasaysayan ng buhay ni Jose. Joseph the Dreamer, mga minamahal. Isa na marahil si Jose, mga minamahal, sa napakagandang halimbawa ng napakagandang plano ng ating pinakamamahal na Panginoon, na bago po, mga minamahal, inilagay sa mataas na kalagayan si Jose ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pong pinagdaanan ni Jose? Na maaring tayo po ngayon ay dumadaan din sa katulad ng pinagdaanan ni Jose, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, unawain natin, mga kapatid, hindi porke hindi maganda yung nangyayari, iniisip natin pinabayaan na tayo ng Diyos. Hindi porke hindi maganda yung nangyari sa atin, iniisip natin na hindi na tayo dinidinig ng Diyos. Hindi po, mga minamahal, uulitin ko, yung mga bagay na yan, maaring bahagi yan ng proseso ng ating pinakamamahal na Pinoon. Kaya nga, mga minamahal, si Jose, mga minamahal, iniibig siya ni Jacob. Dahil si Jose, mga minamahal, siya po ay pang-11 sa anak ni Jacob, mga minamahal. Sila po'y 12, sila po yung tinatawag na 12 tribes of Israel. Purihin ang ating mahal na Pinoon. Si Jose ay pangalawa sa bunso. Ang pinakabunso ay si Benjamin, mga minamahal. Iniibig siya ni Jacob, sapagkat si Jose, mga minamahal, anak niya sa katandaan. Purihin ang mahal na Pinoon. Kumbaga, pinaramdam ng gusto ni Jacob yung kanyang pagmamahal, mga minamahal, kay Jose. Kaya yung mga kapatid niya, mga minamahal, andun yung galit sa kanya. Andun yung selo sa kanya, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, nagpalala pa, mga minamahal, dahil si Jose ay laging nananaginip. Mga kapatid, ano ba ang pinagmulan para lalo pang mag-init yung kanyang mga kapatid sa kanya? Kindly po, basahin po natin unang ang Genesis 37:5 hanggang 11, talon sa 18 hanggang 20. Dito po sa Genesis, Kapitulo 37, versikulo 5 hanggang 11. Talon po sa 18 hanggang 20. Ito po ang sinasabi. At nanaginip si Jose ng isang panaginip, at isinaysay sa kanyang mga kapatid, at lalo pa nilang kinapuutan siya. At sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, ipinamamanhik ko sa inyo, itong panaginip na aking napanaginip. Sapagkat narito tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, at narito na tumindig ang aking bigkis, at tumuhid din naman, at narito ang inyong mga bigkis ay napasa palibot at yumukod sa aking bigkis. At sa kanya ay sinabi ng kanyang mga kapatid, maghahari ka ba sa amin? O papapanginoon ka ba sa amin? At lalo pa siyang kinaputan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. At siya ay nanaginip pa ng ibang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid. At sinabi, narito, ako'y nanaginip pa ng isang panaginip, at narito na ang araw at ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa akin. At kanyang sinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid, at sinaway siya ng kanyang ama, at sa kanyang sinabi, anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ito ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo? At kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya. Datapwat iningatan ng kanyang ama ang salita ng pag-iisip. Dito po sa 18 hanggang 20. At kanilang natanawan siya sa malayo, at bago makalapit sa kanila ay nagbanta sila laban sa kanya na siya ay patayin. At nagsang-usapan na rito
dumarating itong mapanaginipin. Halik kayo. Ngayon, siya ay ating patayin at siya ay ating itapon sa isang balon, sa isang mga balon. At ating sasabihin, sinakmal siya ng isang masamang hayop at ating makikita kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabing, praise the Lord. Ang panaginip po ni Jose, mga minamahal, na ang pakahulugan na yung kanyang mga kapatid, mga minamahal, yung kanyang magulang, ay yuyukod sa kanya. Kaya labis po ang galit ng kanyang mga kapatid. Ang sabi niya, maghahari ka ba sa amin? Papanginoon ka ba sa amin? Ang sabi nila, mga minamahal. Kaya nga mga kapatid, dahil sa galit po nila, mga minamahal, hindi na nila naisip na kapatid nila si Jose. Pagkos ang mga magkakapatid, mga minamahal, ay pinagplanuhan na patayin si Jose, mga kapatid. Na isang araw na sila ay naroon sa pagpapastol ng mga hayop ng kanilang ama. Nung si Jose pumunta roon, mga minamahal, nung makita nila, parating ang ating kapatid na mapanaginipin. Patayin nga natin siya. Ngunit ang sabi nila, wag nating patayin dahil kapatid natin yan. Anong ginawa nila, mga minamahal? Ang ginawa nila, tinanggalan nila ng damit si Jose, tinapon sa balon na walang tubig. Mga kapatid, purihin ang mahalapin. Napakasakit sa part, mga minamahal, sa kalagayan ni Jose, na dapat, mga minamahal, maramdaman niya yung pagmamahal dahil mga kapatid niya, na dapat na magbigay ng proteksyon, mga kapatid niya. Ngunit, mga minamahal, hindi naramdaman ni Jose ang pagmamahal. Hindi naramdaman ni Jose, mga minamahal, na nagmalasakit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Bagkus siya po ay ginawan pa ng masama, mga kapatid, purihin ang ating mahal na Panginoon. At habang dumarating ang mga Ismailita, mga minamahal, na ito po'y mga mangangalakal ang ginawa nila. Ibinenta nila si Jose doon sa mangangalakal, mga kapatid. At ang ginawa ng mga kapatid ni Jose pag-uwi ng bahay, pinalabas nila, mga minamahal, na si Jose ay nilapa ng isang masamang hayop, mga minamahal, ng isang mabangis na hayop. At yung damit ni Jose, mga minamahal, ay nilagyan nila ng dugo ng hayop. Kaya grabe ang kalungkutan ni Jacob, ng kanyang ama, mga minamahal. Dahil buong akala ni Jacob, si Jose, mga minamahal, ay patay na. Dahil iyon ang kwento ng mga kapatid ni Jose. Kaya mga minamahal, nung siya ay ibinenta sa mga Ismailita, dumating sa Ehipto, mga minamahal, at pagdating sa Ehipto, binili naman siya ni Potiphar. Si Potiphar, mga minamahal, isa po siyang kapitan ng mga bantay. Mataas ang kanyang katungkulan, mga minamahal, sa Ehipto. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya dahil si Jose ay sinasamahan ng Espiritu ng mahal na Panginoon, dahil si Jose ay naging matuwid sa paningin ng Diyos, hindi siya hiniwalayan ng presensya ng mahal na Panginoon. Sinamahan siya ng mahal na Panginoon, kaya nakasumpong siya ng biyaya kay Potiphar. Mga minamahal, inibig siya ni Potiphar. Mga minamahal, ginawa siyang pinuno ng kanyang sambahayan. Subalit, dumating ang isang araw, mga minamahal, akala ni Jose, maganda na ang buhay niya, dahil lahat ng bagay na gusto niya doon sa sambahayan ni Potiphar, magagawa niya, mga minamahal. Lahat ng magaganda at masasarap na pagkain pwede niyang kainin, mga minamahal. Subalit dumating ang isang araw na ang asawa ni Potiphar, mga minamahal, ay nagnasa kay Jose, mga kapatid. Dahil si Jose may takot sa Diyos, mga minamahal, siya ay tumakbo, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. Ano naman ang ginawa ng asawa ni Potiphar, mga minamahal? Sabi nga po ng sunod na talatang babasahin po natin sa aklat ng Genesis 39:17 hanggang 20. Kindly po. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 39, versikulo 17 hanggang 20. Ito po ang nasusulat. At sinalita niya sa kanya ng ayon sa mga salitang ito, na sinasabi, pinasok ako ng aliping Hebreo na iyong dinala sa atin upang tuyain ako. At nangyari, na sapagkat nagtaas ako ng aking tinig at ako'y naghihiyaw, ay kanyang iniwan ang suot niya sa aking siping at tumakas sa labas. At nangyari, na pagkarinig ng kanyang Panginoon ng masalita na sinalita sa kanya ng kanyang asawa na sinasabi, ganitong paraan ang ginawa sa akin ng iyong alipin, ay nag-alab ang kanyang galit. At dinala ng kanyang Panginoon si Jose at inilagay sa bilangguan, sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari, at siya ay natira roon sa bilangguan. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabing praise the Lord. At tingnan niyo po, mga minamahal, grabe namang sakit ng pangyayari sa buhay ni Jose. Mga minamahal, dahil siya ay may takot sa Diyos, mga minamahal, siya po ay siniraan ng asawa ni Potiphar.
Ginawan siya ng mga kwentong kasinungalingan, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil siyempre asawa ni Potipar, pinaniwalaan ni Potipar ang kanyang asawa, mga minamahal. Gumawa ng mga kwento ang asawa niya na kasinungalingan. At dahil sa galit ni Potipar, mga minamahal, ito pong si Jose, mga kapatid, ay dinakip niya, hinuli niya at ibinilanggo niya, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. But despite of that, mga minamahal, never nag-complain si Jose sa ating pinakamamahal na Panginoon. Never siyang nagtanong, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Kapag naglingkod pa ang tao sa Diyos, ito ba ang mararanasan niya? Hindi po yan sinabi ni Jose sa mahal na Panginoon. Bagkos, mga minamahal, sa bagamat hindi niya nalalaman kung ano ba ang dahilan ng mga bagay na nangyayari sa buhay niya. Despite na hindi po maganda ang mga nangyayari, ngunit natuto siyang magpasalamat palagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Natutunan niyang paglingkuran ng may katapatan ng mahal na Panginoon. Hindi niya iniwan ang mahal na Panginoon kahit ganon ang mga sitwasyon na nangyayari sa kaniya. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit pagdating sa bilangguan, mga minamahal, nung siya ay nakabilanggo, dalawang tagapamahala ng Haring Paraon sa kanyang palasyo. Ang isa po ay puno ng mga saro, mga kapatid. Ang isa ay magtitinapay na nakabilanggo doon. Isang araw nakita ni Jose, mga minamahal, na malungkot yung dalawa, tulala yung dalawa, mga minamahal. Nagugulimihanan yung dalawa. Dahil meron silang mga panaginip at hindi nila maunawaan, mga minamahal. Ang sabi ni Jose, ano bang inyong panaginip? Sabihin nyo sa akin. Pinaliwanag ng dalawa yung panaginip nila sa kanila. Ang sabi ni Jose, sa puno ng saro, ng hari, ito ang kahulugan ng panaginip mo. 3 araw, after 3 days, itataas ni Paraon ang iyong ulo at ikaw ay kukunin niya at ibabalikan niya sa katungkulan mo. Ang sabi ni Jose sa kanya, pagdating mo doon, alalahanin mo ang iyong lingkod. Dahil ibabalik ka ng hari at ikaw muli ang mag-aabot ng saro sa hari. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung pangalawang panaginip naman ng isa, sabi naman niya, after 3 days, itataas ni Paraon ang iyong ulo at bibitayin ka at ang iyong laman ay kakainin ng mga ibon. At nangyari yon, mga minamahal. Ang lahat ng mga paliwanag ni Jose sa panaginip ng dalawa, nangyari pareho. Yung puno ng mga tagapagbigay ng saro sa hari, ibinalik doon sa palasyo. Purihin ang Panginoon. At yung magtitinapay, ibinitin, mga minamahal. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Ngunit isang araw, mga minamahal, ang Haring Paraon, mga kapatid, siya naman ang may panaginip, mga minamahal. Nakakilakilabot na panaginip na hintakutan ng haring si Paraon, mga minamahal. Ngunit pinatawag niya ang kanyang mga alagad, mga minamahal, doon sa kanyang kaharian. Ngunit wala pong makapagpaanina o makapagpaliwanag ng panaginip ng hari, mga minamahal. Doon naalala ng tagapaglingkod ng haring si Paraon na dating nakabilanggo, ang sabi niya, Panginoon, mayroong isang nakabilanggo sa bilangguan na kayang magpaliwanag ng panaginip. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Iyon ang simula, mga minamahal, ng magandang plano ng mahal na Panginoon sa buhay ni Jose. Eh sabi ng hari, ipatawag. Tawagin si Jose. Tinawag siya, mga minamahal. Nanaginip ang haring si Paraon. Anong panaginip niya? Kindly po, kung mababasa muna natin yan, mga minamahal. O before that, mga kapatid, purihin ang mahal na Panginoon, ang panaginip ni Paraon, mga minamahal, na isang araw siya nasa tabing ilog, nakita niyang may umahon na 7 matatabang baka at mayroon ding umahon na 7 mapapayat na mga baka. At ang nangyari, mga minamahal, yung 7 payat na baka pinaglalamon. Ang sabi rito, nilamon yung mga 7 matatabang baka. Same din nung sunod na panaginip niya, 2 beses siya na naginip. 7 mga uhay na mapipintog, mga minamahal, at 7 uhay na mapapayat. Kinain ng payat na 7 uhay na payat, yung 7 mapipintog na uhay. Kaya mga minamahal, pinatawag ng hari, mga kapatid, pinatawag ng hari si Jose para ipaliwanag sa kanya. Dahil walang mga tagapaglingkod sa hari na makapagpaliwanag ng kanyang panaginip. Ang sabi ni Jose sa kanya, mahal na hari, pareho lamang po ang kahulugan ng iyong panaginip. Ang panaginip mo na 7 bakang matataba at 7 bakang mapapayat, 7 mapipintog na uhaw at 7 payat na uhay, sabi niya, pareho lamang po ang kahulugan. 7 taon na magkakaroon ng kasaganaan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit pagkatapos ng 7 taon na kasaganaan, darating ang 7 taon na tagkahirap. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya ang sabi ng hari, anong gagawin natin?
mga minamahal. Dahil si Jose, mga kapatid, ay nakita ng hari na kinalulugdan siya ng ating pinakamamahal na Pinoon. Mayroon siyang Espiritu ng Diyos. Kaya ang hari, mga minamahal, ay nalugod sa kanya. Purihin naman natin. Kaya anong ginawa ng hari kay Jose, mga kapatid? Kindly po basahin po natin, aklat po ng Heneses 41:39 hanggang 44. Po sa aklat ng Henesis, Kapitulo 41, versikulo 39 hanggang 44. Ito po sinasabi. At sinabi ni Paraon kay Jose, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay mapupuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang buong bayan. Sa luklukan ng hari lamang magiging mataas ako sa iyo. At sinabi ni Paraon kay Jose, tignan mo, ikaw ay inilagay ko sa buong lupain ng Ehipto. At inalis ni Paraon sa kamay niya ang tandang singsing at inilagay sa kamay ni Jose. At sinuutan siya ng magandang lino at nilagyan siya ng isang kwintas na ginto sa palibot ng kanyang liig. At siya'y pinasakay niya sa ikalawang karo na tinatangkilik ni Paraon at sinisigaw sa unahan niya, lumuhod kayo. At inihalal siya na puno sa buong lupain ng Ehipto. At sinabi ni Paraon kay Jose, ako'y si Paraon, at kung wala ako ay hindi matataas ang sinumang tao ng kaniyang kamay o ng kaniyang paa sa buong lupain ng Ehipto. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Lahat po ay magsabing praise the Lord. Nasundan niyo po yung binabasa natin, mga minamahal. Dahil ang ating pinag-aaralan ngayon ay ang plano ng Diyos. Sa simula, ang buhay ni Jose masalimuot, mga minamahal. Wala siyang pagmamahal na ramdaman sa mga kapatid niya. Tinalikuran siya ng kanyang mga kapatid, mga minamahal, pinagbantaan pa siyang papatayin, ibinenta pa siya. Hanggang sa siya inapunta sa bilangguan, mga minamahal. Ngunit tingnan po natin kung papaano tinutupad ng Diyos ang magandang plano niya sa buhay ng kanyang mga anak. Mula sa bilangguan, mga minamahal, si Jose ay dinala ng Diyos sa palasyo ng haring si Paraon at ginawa siyang pinakapangalawa sa pinakamataas sa Ehipto. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Iyan tayo minsan, mga minamahal. Ang buhay natin, kung minsan hindi natin ma-predict, mga kapatid, hindi natin malalaman kung anong plano ng mahal na Panginoon. Dahil ang pag-iisip ng Diyos ay hindi natin pag-iisip. At ang daan ng Diyos ay hindi natin daan, mga minamahal. Ngunit kung mananatili tayo magtitiwala sa Diyos, kung mananatili tayong umasa sa mahal na Panginoon, nasa unahan po natin, makikita natin ang napakagandang plano ng mahal na Panginoon sa buhay natin, na kahit minsan masalimuot, masakit, may diskriminasyon, may rejection, mga minamahal, may kabiguan sa buhay natin. Ngunit bahagi ng proseso ng Diyos upang ilagay tayo sa napakagandang kalagayan. Palakpakan natin ang ating mahal na Pinoon upang ang kapayapaan at ang pag-asa ay dumating sa buhay ng bawat isa sa atin. Lahat ay magsabing praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga nung siya ay naging pangalawa na sa pinakamataas na katungkulan sa Ehipto, mga minamahal, pangalawa siya sa hari. Purihin ang malapin noon. Desisyon niya masusunod, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamalapin at dumating na nga ang 7 taon ng kahirapan, mga kapatid. Terribling kahirapan sa buong mundo, mga minamahal. At nang mabalitaan ng anak ni Jacob, mga minamahal, mabalitaan ni Jacob ang kanyang mga anak, na sa Ehipto, mga minamahal, ay masagana at nagbebenta sila ng mga trigo. Inutusan ni Jacob ang kanyang mga anak, pumunta kayo doon, bumili kayo ng trigo na makakain natin. Pagdating nila doon, mga minamahal, hindi nila nakilala si Jose. Bakit? Dahil, mga minamahal, si Jose ay dinamitan ng napakahalagang damit, mga minamahal. Purihin ang malapit noon, pinaglilingkuran siya ng mga Ehipsiyo. Akala nila si Jose ay isang Ehipsiyo, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, nung makita ni Jose ang kanyang mga kapatid, mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po sa plano ni Jose ang gumanti sa kanilang ginawang masama sa kanya. Hindi po nag-isip si Jose, nakita ko pa kayo. Kung anong ginawa nyo sa akin, gagawin ko rin sa inyo. Hindi yon ang nasa isip ni Jose, mga minamahal. Bagkos, mga kapatid, anong nangyari, mga minamahal? Sundan natin ang sunod na mga talata, mga minamahal. Aklat po ng Heneses, Kapitulo 43, talatang 26 hanggang 30. Malapit na po tayo magtapos. Praise the Lord.
I'm sorry po. Sorry po, mga minamahal. Genesis 45, 1 hanggang 11. Genesis 45, 1 hanggang 11. Paumanhin po, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 45, versikulo 1 hanggang 11, ito po ang nakasulat. Nang magkagayoy, ay hindi nakapagpigil si Jose sa harap na lang lahat na nakatayo sa siping niya. At sumigaw, paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harap. At walang taong tumayo na kasama niya, samantalang si Jose ay napakikilala sa kanyang mga kapatid. At siya ay umiyak ng malakas at narinig ng mga Ehipsyo at narinig ng sangbahayan ni Paraon. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako'y si Jose, buhay pa ba ang aking ama? At ang kanyang mga kapatid ay hindi nangakasagot sa kanya. Mga kapatid, sapagkat sila'y gulumihanan sa kanyang harap. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, lumapit kayo sa akin, isinasamo ko sa inyo. At sila'y lumapit at kanyang sinabi, ako'y si Jose na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. At ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito. Sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay, sapagkat may 2 taon nang ang kagutom ay nasa lupain at may 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. Hindi ko mabasa. At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang papanatilihin kayong pinakalahi sa lupa at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos. At Kanya akong ginawang ama kay Paraon at Panginoon sa buo ninyong niyang bahay at tagapagmahala ng buong lupain ng Ehipto. Magmadali kayo at pumaroon kayo sa aking ama at sabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng iyong anak na si Jose, ginawa akong Panginoon ng Diyos sa buong Ehipto. Pamarito ka sa akin, huwag kang magluhat. At ikaw ay tatahan sa lupain ng Gosen at malalapit ka sa akin. Ikaw at ang iyong mga anak at ang mga anak ng iyong mga anak at ang iyong mga kawan at ang iyong mga bakahan at ang iyong buong tinatangkilik at dooy kakantilihin ka sapagkat may 5 taong kagutom pa. Baka ikaw ay madukha, ikaw at ang iyong sambahayan at ang lahat ng iyo. Amen. Amen. God bless you. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan niyo po mga minamahal, gaano po napaka-perfect ng plano ng Diyos. Amen. The best talaga ang plano ng Malapinon sa buhay natin. Ang sabi ni Jose sa kanya mga kapatid, huwag kayong madalamhati. Huwag niyo sisihin yung sarili ninyo kung ibinenta ninyo ako. Kung ipinagbili ninyo ako, huwag niyong sisihin ang inyong sarili. Dahil ang mga bagay na ito ay pinahintulot ng Diyos. Pinadala ako ng Diyos sa unahan ninyo upang iligtas kayo sa panahong ito ng kahirapan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin, minsan hindi natin maunawa. Mga kapatid ko, minsan gusto na nating bumigay, gusto na nating gumibap, mga minamahal. Kung minsan dumarating na yung panahon na parang tayo po'y ubus na, mga minamahal. Ngunit tandaan po natin, mga kapatid, uulitin kong muli, na hindi ang lahat ng mga bagay na di magandang nangyayari sa atin ay pinahintulot ng Diyos para pahirapan tayo, kundi ang mga bagay na pinagdadaanan natin ngayon, bahagi ng proseso ng
mahal na Panginoon, upang maging karapat-dapat tayong ilagay sa mas magandang kalagayan, upang tayo higit na pagpalain ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Hindi sumama ang loob niya sa kanyang mga kapatid. Hindi siya nagtanim ng galit, mga minamahal. Bakit? Dahil naunawaan na po ni Jose na sa kabila ng masakit, ng diskriminasyon, mga minamahal, ng rejection, mga kapatid, marami siyang pinagdaan ng sakit at hirap, mga minamahal, dumaan sa bilangguan, mga minamahal. Ngunit naunawaan niyo siyang lahat ng mga bagay na yon. Naging daan yon para makarating siya ng Ehipto upang siya'y ilagay ng Diyos, mga minamahal, na mamahala sa bayan o bansang Ehipto upang pagdating ng kahirapan, mailigtas ang bayan ng Israel. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Minsan, ipahintulot ng Diyos na dumanas tayo ng kabiguan para maunawa natin na ang totoong nagbibigay ng tagumpay ay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Minsan, ipahintulot ng Diyos na magkaroon ka ng karamdaman, mga minamahal, para makilala mo ang Diyos na siya ang pinakadakilang manggagamot. Minsan, mga minamahal, ibababa tayo ng mahal na Panginoon hanggang sa pinakababang bahagi, mga minamahal, para makita natin na kahit nasa baba ka, kaya kang ilagay ng Diyos sa pinakamataas. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon. Minsan mararanasan natin, ipahintulot ng Diyos na mawalan ka para malaman mo na great provider ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung minsan, mga minamahal, maramdaman mo ang diskriminasyon para maramdaman mo na kung ang tao walang pagmamahal sa iyo at pagpapahalaga, lalo't higit na pinapahalagahan tayo ng Diyos kahit sino pa man tayo, mga minamahal. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tanda natin, perfecto ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Perfect din po ang plano ng mahal na Panginoon. Kaya kung sa oras na ito, mahal na kapatid, may pinagdadaanan ka sa buhay, huwag mong isiping parusa sa iyo yan. Kung ikaw naman ay lumalakad ng matuwid sa harap ng Diyos, kung ikaw naman ay tapat sa harap ng mahal na Panginoon at dumadanas ka ng diskriminasyon ng pagsubok, huwag mong isiping parusa sa iyo yan. Isipin mo na lang na mayroong inilaan na mas magandang bagay ang Diyos para sa iyo. Natanggal ka sa trabaho, huwag ka manghinayang dahil kayang palitan ng mas magandang trabaho ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroong nawala sa iyo, huwag mo pang hinayangan. Kayang palitan ng higit yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa hapong ito, mga minamahal, habang tayo maawit sa ating pinakamamahal na Panginoon, trust His heart. God bless you po, beloved Bible readers. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng kantang ito, all things work for our good. Mga minamahal, ang lahat ng bagay, ang sabi nga po mga kapatid ng Roma 8:28, all things work together for good to them that love the Lord. Lahat ng bagay, nagkakalakap-lakip yan para sa ikabubuti natin, mga minamahal. Habang tayo maawit sa mahal na Panginoon, all things work for our good. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bawat isa sa atin dito, nasaan ka man sa lugar na ito ngayon, andito ka sa harapan, nasa gitna, nasa likuran ka, nasa pinakagilid ka, nasa tagong lugar ka, nandiyan ka sa pinakasulok. May magandang plano sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Manatili ka lamang na magtiwala sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo mawit sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah! All things work for our good. Hallelujah! Things work for ating itaas ang ating kamay. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Alalahanin natin si Jose. From prison to palace, mga minamahal. Pinagpala siya ng ating mahal na Panginoon. Pinagtagumpay siya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purika, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sana magagandang plano mo sa pag-isa sa amin. Purika, Diyos.
Praise the Lord, mahal na kapatid. May pinagdadaanan ka man ngayon. Isipin mo, ilalagay ka ng Diyos sa pinakamagandang kalagayan. Ang bungay kapayapaan ng pag-asa nagmumula sa mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. May magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Higit na pinalalo naman ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung dumarating ang kahirapan, kung dumarating ang pagsubok, masalimuot sa ating buhay, hindi kaya nila ang mga minamagpantay, ang mga bagay na nating nararanasan sa inilaan ng Diyos. Mga minamalang plano niya na siya ating makapiling, na tayo siya makapiling. Plano naman ang Panginoon na bawat isa sa ating ay mapasama niya. Hallelujah, praise the Lord. Praise the dumarating ang problema sa atin, dumarating ang karamdaman, mga minamahal. Ang plano ng ating dakilang Diyos upang malaman nating mga minamahal kung gaano siya katotoo. Nais ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Ipabatid sa bawat isa sa ating kung gaano siya katotoo. Hallelujah. Paano ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa ating tunay na mahal na Panginoon. Napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin mo na Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka. Purihin ka, wala Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Ang mga bagay na nagaganap sa ating mga minamahal, minsan ay nating naunawaan. Ngunit ang mga bagay na ito, mga minamahal, may layunin ang malapay na. May plano ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat bawat isa sa ating minamahal niya, iniibig niya mga minamahal. Nais niya isang araw, bawat isa sa ating makapiling niya. Doon sa piling niya, mga minamahal, doon sa kalangitan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya para po sa kapanan ng mga baguhan, inibig tayo na ating pinakamamahal na Panginoon. Minamahal tayo na ating dakilang Diyos. Nais niya, mga minamahal, tatanggapin natin siya bilang Diyos at hari na ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan para po sa kapakanan ng mga baguhan. Unang-unay pananampalataya. Pananampalataya sa isang Diyos, mga minamahal, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Jesus na siyang tagapagligtas.
Pangalawa, kinakailangan tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Kung aaminin natin na tayo makasalanan, handa tayong patawarin ng Diyos. At ang pangatlo, ang bautismo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Kaya bago kayo maglumisan, mga minamahal, sa ating manalagawain, magpabautismo po kayo. Hindi po mababasa ang inyong damit. Papaliwanag sa inyo ang kahalagaan ng bautismo. Hindi ibig sabihin, pag nagpabautismo kayo, nagpalit kayo ng reliyon, sekta o denominasyon, utos ito na ating pinakamamalapay. Maliban tayo panganak ng tubig at espiritu, hindi niya makikita ang karya ng Diyos. Para makita natin ang Malapanginoon, kinakailangan tayo mabautismo sa tubig sa pangalan ng Malapanginoon. At pang-apat, ang bautismo sa espiritu. Ang Diyos po ang gagawa niyan habang tayo magpapatuloy at mananatili. Kaya magpatuloy tayo sa paglilingkod. Kaya sa oras pong ito, tanggapin natin ang Malapanginoon bilang Diyos at Ari na ating buhay. Itaas po natin ating dalawang kamay. Lahat po na aking sambitin niyo po. Sabihin niyo po, Malapanginoong Sus, tinatanggap ka namin bilang Diyos at Hari na aming buhay. Pumasok ka po sa aming puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po aming pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na amin tinanggap. In Jesus we pray. Kami naman po mag-pray para po sa inyo po dakilat mapagpalat Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Malapay ng Jesus, maraming salamat sa mga baguhan na lumapit sa iyo. Malapay sa hapon na ito, tinanggap kanila bilang Diyos at Ari ng kanilang buhay. Pumasok ka sa kanilang puso na marami sa kasalanan. Hugasan mo sila ng iba na dugo, magos ako salbari. Sulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Ikaw gumawa ng para sila magpatuloy at manatili. Buksan mo ang kanilang puso at kaisipan sa iyong mga salita, Panginoon, at ibuhos mo masaganang pagpapala sa kanila, maging sa kanilang sambayanan. Malapay pagpalain po ito, malapay no aming mga kababayan at tumanggap sa iyo. Ito po among samot dalangin. Sa unat panalangin na beloved pastor, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in Jesus we pray. Hallelujah, praise the Lord. Purihin nating pinakamamala, Panginoon. Purihin nating dakilang Diyos. At tayo po isama-samang dumalangin sa Malapanginoon. Ano man ang ating kahilingan, sambitin ng ating mga labi. Opo, dakilat mapagpala Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Malapanginoon, narito po ang lahat ng iyong mga anak. Malapanginoon, hallelujah, mga baguhan. Nakapiling po namin, malapay katulad namin na pag-aralan. Malapanginoon, na sa bawat isa, malapay may plano ka sa aming buhay. Malapay na minsan masalimuot. Aming malapay na lalakaran. Malapay sa patuloy na paglalakay, paglilingkod. Malapanginoon, hallelujah. Kaya dalangin po namin sa iyo, malapay, tulungan mo kaming maunawaan namin ang iyong kalooban. Pagpatuloy namin masunod ang iyong nais sa mga bagay na kalulugod sa iyo, sapagkat wala kaming maibabayan, wala kaming maitutumbas, malapay sa mabubuting ginagawa mo sa aming buhay, kundi paglingkuran ka, sundin na iyong kalooban, malapay noon. Kaya bigyan mo na malawak na pag-unawa ang bawat isa, malapay dagdagan mo ang pananampalataya, patuloy may pagkaloobang mainit na paglilingkod, malapay noon. Patuloy may busa masaganang pagpapala sa lahat ng iyong mga anak, maging sa buong sambayan na aming beloved pastor, Malapanginoon. Hallelujah, Malapanginoon. Patuloy mo rin ibusa masaganang pagpapala sa iyong gawain. Pag ang salitang patuloy may paabot sa aming mga kababayan at may pagkakataon pang may kalayaan pa. Ito po nga masabot na lang sa ulat panalangin ng beloved pastor sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus we pray. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Malapanginoon ating po sama-samang sawayin. Ano bang karamdaman at taglay ng bawat isa sa ulat panalangin ng beloved pastor, aming sama-samang sinasaway. Ano mang karamdaman at taglay ng bawat isa, mayroon man nervous breakdown sa isang puso, UTI, diabetes, cancer, leukemia, pagkaparalyze, gout, goiter. Hallelujah. Ano mang karamdaman at taglay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Goes out in Jesus' name. Demons of pride, them couples of vices began demons of pride. Goes out, goes out, goes out, goes out, be solved in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin pinakamamala, Panginoon, mga minamahal. At tayo po'y tatalumpo ng 3 beses. Sabay sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating digalang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Purihin natin pinakamamala, Panginoon. Purihin natin digalang Diyos, mga minamahal. At dyan po nagtatapos ating pong pag-aaral ng salita ng malapay noon. We love you in the Lord. But there's Jesus, love you more and more. Purihin naman lang, Panginoon. At bago po tayo dumako sa ating mga announcement para po sa ating regular service sa lugar po ito, sa ating mga gawain,
Mga minamahal, tayo po muna ay kukuha po nating special offering. Ito pong special offering na ating kinukuha. Ito po ay gagamitin po natin mga minamahal para po mga minamahal sa pagpapatayo po na ating bahay-sambahan sapagkat tayo pinagpalang lubos na ating pinakamamalapin noon sa unat panalangin ng beloved pastor. Mga minamahal, na tayo po ay nagkaroon na po ng sariling lote sa lugar na ito na mapagtatayuan ng bahay-sambahan at yan na po mga minamahal, unti-unti na po nating umpisahan. Yan na po mga minamahal na nakabili na po unti-unti na materyales. Purihin po ating dakilang Diyos. Kaya pinagkakaloob niyo po mga minamahal, dyan po nating gagamitin at sa tutuwin ay update namin kayo mga minamahal kung nasaan na po mga minamahal o kung ano na po mga naitayo para po sa ating bahay-sambahan. Purihin po ating dakilang Diyos mga minamahal. Kaya narin po ating offering cloth, narin din po ating mga asheret. Ihulog na lang po natin ating pagkakalob. At minibigay ko po ang pagkakataon sa manalangin para sa ating pagkakalob ating beloved Rene Ortez. God bless mo, Brother Preacher Marcial Alan. Mga minamahal, sama-sama tayo manalangin. O magpapalang Ama, Diyos na kila sa pangalan mong pinakamamahal naming Panginoong Hesus, kami taos puso nagpupurit pasalamat sa malapunon sa lahat-lahat papapalat biyaya, pinag-ubos sa bawat isa, at dadako kami sa pagbibigay espesyal pa rin, dalangin namin malapunon. Ba't pagkaloob, basbasan po at balik siksik, liglig sa umapaw, sa walang sawang matapat mong anak, at sa nais magbigay ngunit dalang kawalan paggulo mo sa nahanap buhay upang sa susunod sa mga bahagi sila magamit mo. Kahit pagpalain mo kaming lahat malapunon yan sa palangin namin, asaw ng pagluto at panalangin. Beloved Pastor, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, praise the Lord.
kay Jesus, mga minamahal. At para po sa kapakanan ng mga baguhan, magpatuloy po kayo mga minamahal. Kaya narito po ating pong regular service sa lugar na ito. At pwede din makapakinig mga minamahal sa radio program, din sa ating TV program, mga minamahal, o live webcast, mga minamahal. Kaya narito po ating regular service sa lugar na ito. Ating pong midweek service every Wednesday. Nag-start po tayo ng alas 4 po ng hapon hanggang alas 8 po ng gabi. Ating overnight, every Friday po yan. Nag-start po tayo ng alas 9 ng gabi. Ang tapos po ay alas 4 po na madaling araw ng Sabado. Ating pong general worship katulad po ngayon every Sunday. Nag-start po tayo ng alas 9 po ng umaga. Ang tapos po alas 3 po ng hapon at radio program Jesus Miracle Hour, DZME 1530 kilos and AM band mga minamahal, Monday to Saturday. Ang start po ay alas 11 po ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. At TV program, PTV channel for every Saturday, nag-start po ng 10:30 po ng gabi. Ang tapos po ay alas 12 po ng hating gabi. At live stream sa YouTube, JMC IMTV. Sa Facebook po, JMC IM Central Live Stream. Mga minamahal, purihin po ating dakilan Diyos every Wednesday, Friday, and Sunday. Ating pong schedule ng ating mga Bible study. Mga minamahal sa lugar po ng Tatala, mga minamahal. Ito po sa Luis Ordets Apartment, 384J, F. Aragon Street, Tatala, Binangon, Rizal. Every Monday, nag-isa po ng alas 4 po ng hapon, tapos po ay alas 6 po ng gabi. At sa lugar naman po, mga minamahal ng Taguig, mga minamahal, ito ay Purok 7, Napindan, Taguig City, Nervilla, Conde, mga minamahal, Earthville, mga minamahal, every Tuesday, nag-isa po ng alas 5 po ng hapon, hanggang alas 7 po ng gabi. Purin po ating dakilang Diyos sa pinagbuhatan jail naman po every Thursday. Nag-isa po ng alas 9 po ng umaga, tapos po ay alas 10 po ng umaga. Purin po ating dakilang Diyos at pansamantala po ating Bible study sa lugar ng Mercedes ay close po muna mga minamahal. Purin po ating pinakamamalapay noon sapagkat inaayos po ron mga minamahal yung lugar na pagdarausan, mga minamahal. Purihin po ating dakilang Diyos. At kung nais siya pong magpalehans ay lumapit sa harapan para may pag-pray po tayo natin, beloved prayer warrior. Kung may mga katanungan po tayo patungkol po sa mga espiritual na bagay, lumapit po sa preacher's area para po tayo makounsel. Ating pastoral ay bukas sa nais pong mag-alay po ng pag-aayuno. Purihin po ating dakilang Diyos at nalalapit na po ating pong church anniversary. Dako po ng main church, mga minamahal. At sasagawa po ito sa lugar po ng Marikina. Mga minamahal, ito po sa February 15, mga minamahal. Sa dako po ng Marikina, mga minadaraos po ating pong church anniversary.